Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada, kung saan ang semento ay nagiging putik na. Kakaiba ito sa tanawin ng Divisoria. Ang ingay ng mga sigawan, ang amoy ng pinaghalong pawis at paninda, ang sikip ng daan, lahat iyon ay tila yumuko sa harapan ng karangyaan ng sasakyang iyon. Bumukas ang pinto at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Maingat ang bawat hakbang niya, iniiwasan ang mga basang bahagi ng daan, at ang mga mata niya ay tila hinahanap ang isang bagay na hindi nababagay sa lugar na iyon. Ang kanyang presensya ay isang malaking tandang pananong sa gitna ng magulong palengke. Ngunit para kay Enzo Soriano, walang halaga ang sasakyan o ang misteryosong lalaki. Ang tanging mahalaga ay ang bigat ng sako ng sibuyas sa kanyang balikat at ang sakit na kumikirot sa kanyang likod. Ilang sako pa ba? Ilan pa bago niya makumpleto ang bayad para sa gamot ni Ilya? Iyon ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, kasabay ng bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Pabagsak niyang inilapag ang huling sako sa tabi ng truck. Inabutan siya ng bayad ni Mang Carding, ang may-ari ng pwesto. Sapat lang. Laging sapat lang. Sapat para sa bigas, para sa kaunting ulam, at kung papalarin, para sa gamot ng kapatid niyang si Ilya. Salamat po, Mang Carding, sabi ni Enzo, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang mukha gamit ang lailayan ng luma niyang t-shirt. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Enzo, sagot ng matanda. Kumain ka muna. Umiti lang si Enzo at tumango, kahit alam niyang ang dala niyang pera ay hindi para sa kanyang sarili. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang pagod sa bawat kalamnan ng kanyang katawan. 24 na taong gulang pa lang siya, pero pakiramdam niya ay pasanan niya ang bigat ng buong mundo. Simula nang mawala ang kanilang mga magulang sa isang aksidente, siya na ang tumayong ama at ina sa dalawa niyang nakababatang kapatid, sina Ilya at Manny. Sa kanyang paglalakad sa masikip na eskinita, isang babae ang mabilis na naglalakad mula sa kabilang direksyon. Abla ito sa kanyang cellphone at hindi napansin ang isang bato sa daan. Natapilok ito at kumalat sa putikang lupa ang mga papeles na dala niya sa isang folder. Naku, gulat na sabi ng babae. Agad na lumapit si Enzo. Miss, okay ka lang? Tanong niya habang mabilis na pinupulot ang mga papeles. Bahagya itong nabasa ng putik, ngunit sinubukan niyang punasan gamit ang kanyang kamay. Nang iabot niya ang mga ito sa babae, saka lang niya nakita ng malinaw ang mukha nito. Maganda. Kahit na may bakas ng pagkataranta, kitang-kita ang kinis ng kanyang balat at ang ganda ng kanyang mga mata. Bigla siyang nahiya sa sarili niyang itsura, marumi, pawisan, amoy araw. Salamat, sabi ng babae, kasabay ng isang matamis ngunit nag-aalalang ngiti. Pasensya na sa abala. Walang anuman, miss. Tiningnan ng babae ang mamahaling relo sa kanyang kamay at mas lalong nataranta. Naku, late na ako. Salamat ulit, sabi nito at mabilis na naglakad palayo, iniwan si Enzo na nakatingin sa kanya. Naamoy niya ang banayad na pabango na naiwan nito sa hangin. Isang amoy na hindi nababagay sa kanilang lugar. Napailing na lang si Enzo. Isa iyong babaeng mula sa ibang mundo, isang bituin na hindi niya kailanman maaabot. Pagdating niya sa kanilang maliit na barong-barong, sinalubong siya ng yakap ng 6 na taong gulang na si Manny. Kuya, may dala ka bang pagkain? Naman, nakangiting sabi ni Enzo, itinaas ang isang supot ng pansit na binili niya sa daan. Sa loob, nakahiga si Ilya, ang kanyang 14 na taong gulang na kapatid. Maputla ang kanyang mga labi at may bahagyang hingal sa kanyang paghinga. Ito ang dahilan ng lahat ng pagod ni Enzo. Ang hika ni Ilya na lumalala kapag napapabayaan. Lumapit siya at marahang hinipo ang noo nito. Hindi naman mainit. Kuya, mahinang bati ni Ilya, sinubukang bumangon. Huwag ka nang bumangon dyan, malambing na saway ni Enzo. Kumain na tayo. Bumili ako ng paborito ninyo. Inilapag niya ang pansit sa isang maliit na mesa at hinati ito sa 3 plato. Ang pinakamalaking bahagi ay para kay Manny, ang kasunod ay para kay Ilya, at ang natirang kaunti ay para sa kanya. Ganoon naman palagi. Sila muna, bago siya. Habang sabik na kumakain si Manny, dahan-dahan namang sinusubo ni Ilya ang pagkain. Kuya, yung gamot ko pala, paalala ni Ilya sa pagitan ng pagnguya. Heto na, sabi ni Enzo at inilabas mula sa kanyang bulsa ang nakatuping mga pera. Bumili ka bukas, ha? Huwag mong kakalimutan.
Tumango si Elia, at sa mga mata nito, nakita ni Enzo ang pasasalamat. Ang tingin na iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang panibagong araw. Ang maliit na pamilya nilang ito ang kanyang mundo. At gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Natapos silang kumain nang may kumatok sa kanilang manipis na pinto. Hindi malakas, ngunit formal at tiyak. Nagkatinginan ang magkakapatid. Bihira silang magkaroon ng bisita, lalo na sa ganoong oras ng gabi. Sino yan? Maingat na tanong ni Enzo habang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Ipinwesto niya ang sarili sa harapan ng kanyang mga kapatid, na tila handang harangin ang anumang panganib. Hinanap ko si Ginoong Enzo Soriano, sagot ng isang boses mula sa labas. Malalim at formal ang boses, hindi pamilyar. Nag-alinlangan si Enzo. Ako nga. Anong kailangan ninyo? Maaari ba kitang makausap sandali? Mahalaga ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sapat lang para masilip kung sino ang nasa labas. Tumambad sa kanya ang lalaking naka-Amerikana na nakita niya kanina malapit sa itim na sasakyan. Maayos ang tindig nito, malinis ang suot, at seryoso ang mukha. Sa likod nito, nakita niya ang mamahaling sasakyan na naghihintay, ang ilaw nito ay nagbibigay liwanag sa madilim nilang eskinita. Sino po sila? Tanong ulit ni Enzo, mas nag-iingat. Ako si Attorney Morales, pagpapakilala ng lalaki, iniabot ang isang business card. Isang abogado. Lalong napakunot ang noo ni Enzo. Abogado? Anong kailangan ng isang abogado sa kanya? Wala siyang utang na hindi nababayaran at wala siyang kaaway. Pasensya na po, pero baka nagkakamali kayo ng tao, sabi ni Enzo, handa nang isara ang pinto. Kargador lang po ako dito sa Divisoria. Walang Enzo Soriano na mayaman dito. Hindi ako nagkakamali, Ginoong Soriano, mariing sabi ng abogado, bahagyang iniharang ang kamay sa pinto. Narito ako sa utos ni Don Ricardo de Villa. Ang pangalan ay walang anumang ibig sabihin kay Enzo. Umiling siya. Hindi ko po kilala yan. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Attorney Morales. Tila inaasahan na niya ang reaksyon na ito. May kinuha siya mula sa kanyang leather briefcase, isang selyadong sobre na gawa sa mamahaling papel. Basahin mo ito, iho, sabi ng abogado, at sa pagkakataong iyon, nagbago ang tono niya. Naging mas malumanay, tila may bahid ng awa. Ito ay sulat mula sa kanya. Para sa iyo. Nag-aatubili man, kinuha ni Enzo ang sobre. Magaspang ang kanyang mga palad dahil sa maghapong pagbubuhat, at kakaiba ang pakiramdam ng makinis at mabangong papel sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang sulat kamay ang nakasulat sa paraang elegante at formal. Sinimulan niyang basahin. Anak ko, Enzo. Natigilan siya sa unang dalawang salita. Anak. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, at bawat salita ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang sulat ay nagsasalaysay ng isang kwento ng kabataan, ng isang pag-iibigang hindi pinahintulutan ng tadhana, ng isang malaking pagkakamali, at ng isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit. Patawarin mo ako sa lahat ng taon na wala ako sa iyong tabi. Patawarin mo ako kung hindi kita nagawang hanapin kaagad. Ngayon, sa mga huling sandali ng aking buhay, ikaw lang ang gusto kong makita. Ako si Ricardo de Villa. Ako ang iyong ama. Binitiwan ni Enzo ang sulat na tila napapaso. Nahulog ito sa sahig. Ama! May ama siya. At hindi lang basta isang ama, isang Don Ricardo de Villa. Ang pangalan na laging laman ng balita sa business section ng dyaryo. Ang may-ari ng naglalakihang gusali sa Makati. Hindi. Impossible. Isang malaking kalokohan. Ano to? Isang biro, nanginginig ang boses na tanong ni Enzo, ang mga mata niya inanlilisik kay Attorney Morales. Sino ang nag-utos sa inyo nito? Pinagloloko niyo ba ako? Umiling si Attorney Morales, dinampot ang sulat mula sa sahig at maingat na ibinalik sa kamay ni Enzo. Walang biro dito, Enzo. Ang lahat na nakasulat dyan ay totoo. Tiningnan ni Enzo ang kanyang mga kapatid na ngayon ay nakayakap sa isa't isa sa isang sulok, takot at naguguluhan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa abogado, ang galit at pagkalito ay nag-umpugan sa kanyang isipan. Totoo man yan o hindi, wala na akong pakialam, matigas na sabi ni Enzo. 24 na taon siyang wala.
Bakit ngayon pa? Sumeryoso ang mukha ni Attorney Morales. Ang awa sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng matinding pangangailangan. Dahil paubos na ang oras niya, madiing sabi ng abogado, ang bawat salita ay may bigat. Bukas na bukas, kailangan mong makilala ang iyong ama. Bilisan mo, Enzo. Paubos na ang oras niya. Ang tunog ng telepono ay isang pamilyar na himig sa opisina ni Daisy Reyes. Ito ang musika na gumigising sa kanya sa umaga at naghahatid sa kanya sa gabi. Bilang Executive Secretary ni Don Ricardo de Villa, ang chairman ng De Villa Holdings, ang kanyang mundo ay umiikot sa mga schedule, meeting, at walang katapusang tawag. Yes, sir. Nakaschedule na po ang meeting with the board at 3, Seth. Opo, naipadala ko na po ang revised proposal sa email nila. Thank you po, mahinahon niyang sabi sa telepono, habang ang isa niyang kamay ay mabilis na nagtatype ng email sa computer. Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga siya at sumandal sa kanyang swivel chair. Napatingin siya sa labas ng malaking bintana ng kanyang opisina. Mula sa ika-30 palapag, kitang-kita niya ang buong lungsod ng Makati, isang gubat ng mga gusaling gawa sa bakal at salamin, simbolo ng kapangyarihan at yaman. Maganda itong tingnan mula sa malayo. Pero kapag nasa loob ka na, minsan nakakasakal. Ilang taon na siyang nagtatrabaho dito. Maganda ang sahod, may mga benepisyo, at nirerespeto siya ng lahat. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang isang uri ng pagod na hindi kayang alisin ng tulog. Isang pagod mula sa pakikipagplastikan, sa mga peking ngiti, at sa mga taong ang tingin sa kapwa ay base sa halaga ng kanilang suot na relo. Naalala niya ang insidente kaninang umaga. Nagmamadali siyang pumunta sa isang printing shop malapit sa Divisoria para kunin ang mga importanteng dokumento na kailangan ni Don Ricardo. Sa kanyang pagmamadali, natapilok siya. Isang lalaki, isang kargador na pawisan at marumi, ang tumulong sa kanya. Naalala niya ang magaspang nitong mga kamay na maingat na pinulot ang bawat papel. Naalala niya ang mga mata nitong tila mailungkot ngunit may determinasyon. At naalala niya ang hiya na naramdaman niya para sa sarili, siya na nagrereklamo sa pagod habang nakaupo sa malamig na opisina, samantalang may mga taong tulad nito na nagbabanat ng buto sa ilalim ng araw para lang mabuhay. Isang magaan na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Come in. Bumukas ang pinto at pumasok si Katrina Velasco, ang Chief Operating Officer ng kumpanya. Si Katrina ang larawan ng perpektong ehekutibo, laging eleganteng manamit, matalas magsalita, at may ngiti na kayang makipagkaibigan sa lahat. Siya rin ang kinikilalang anak-anakan ni Don Ricardo, ang paborito. Daisy, kumusta? Bati ni Katrina, may dalang 2 tasa ng kape. I thought you might need this. Salamat, Ma'am Kat, nakangiting sagot ni Daisy, tinanggap ang kape. Sumandal si Katrina sa gilid ng mesa ni Daisy. Kumusta si Papa? I mean, si Don Ricardo. Nakausap mo na ba siya ngayon? May kakaibang diin sa tanong ni Katrina, na tila ba sinusubukan nitong maging kaswal, ngunit may mas malalim na pakay. Ito ang napapansin ni Daisy kay Katrina. Palagi itong mabait, palaging nakangiti, ngunit may kung anong kalkulado sa likod ng kanyang mga mata. Hindi pa po, Ma'am. Nagpapahinga pa po yata. Pero tumawag po si Attorney Morales kanina, may mahalaga raw po siyang sasabihin kay Don Ricardo mamaya, sagot ni Daisy. Tumango-tango si Katrina, at sa isang saglit, nakita ni Daisy ang pagdaan ng isang emosyon sa mukha nito, isang bagay na hindi niya mabasa, ngunit mabilis din itong nawala at napalitan ng pamilyar na ngiti. I see. Well, just let me know kung may kailangan siya. Nag-aalala lang ako. He's been so down lately. Opo, Ma'am. Sasabihin ko po, sagot ni Daisy. Nang makaalis si Katrina, hindi maiwasan ni Daisy na isipin ang kalagayan ng kanyang amo. Totoo ang sinabi ni Katrina. Nitong mga nakaraang buwan, laging malalim ang iniisip ni Don Ricardo. Madalas niya itong nakikitang nakatulala, hawak ang isang luma at kupas na litrato ng isang babae. At madalas, umuubo ito ng malakas, isang ubo na tila umuuga sa buong katawan nito. Maya-maya, tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Boses iyon ng personal nurse ni Don Ricardo. Miss Daisy, pinapatawag po kayo ni Sir. Agad na tumayo si Daisy at nagtungo sa engranding opisina ng chairman.
Naabutan niya si Don Ricardo na nakaupo sa kanyang silyang leather, nakatingin sa bintana. Mas payat ito ngayon kaysa dati at mas malalim ang mga guhit sa kanyang mukha. Pinapatawag niyo raw po ako, sir, mahinang tanong ni Daisy. Dahan-dahang lumingon si Don Ricardo. Daisy, maupo ka. Sumunod si Daisy. Hinintay niyang magsalita ang matanda. Ilang sandali silang binalot ng katahimikan, tanging ang mahinang tunog ng aircon ang maririnig. May ipapakiusap sana ako sa iyo, Hija, panimula ng matanda, nanginginig ang boses. Isang pakiusap na hindi ko pwedeng ibigay sa iba. Kahit kay Katrina. Ano po iyon, sir? Biglang umubo si Don Ricardo. Isang malakas at sunod-sunod na ubo na nagpayanig sa kanyang balikat. Agad na lumapit si Daisy, inabutan ito ng isang basong tubig. Sir, okay lang po kayo? Tatawag po ako ng nurse. Huwag, pigil sa kanya ng matanda, hinawakan nito ang kanyang braso. Mahigpit ang kapit nito at naramdaman ni Daisy ang desperasyon sa kanyang mga daliri. Makinig ka, Daisy. Wala na akong maraming oras. Napatingin si Daisy sa mga mata ng matanda. Kitang-kita niya roon ang pinaghalong pagsisisi, takot, at isang matinding pangungulila. Ilang taon kitang naging sekretarya, Daisy. Alam kong mapagkakatiwalaan kita. Alam kong may puso ka, sabi ni Don Ricardo, hinahabol ang hininga. Mayroon akong anak. Isang anak na lalaki. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Iniwan ko sila ng kanyang ina. At ngayon, kailangan ko siyang makita. Nagulat si Daisy. Sa pagkakaalam ng lahat, si Katrina lang ang itinuturing na anak ni Don Ricardo. Tulungan mo ako, Daisy, pagmamakaawa ng matanda, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tulungan mo si Attorney Morales na hanapin siya. Bago mahuli ang lahat, kailangan kong humingi ng tawad. Naantig si Daisy sa nakikita. Ang makapangyarihang Don Ricardo de Villa, nanginginig at nagmamakaawa sa kanyang harapan. Tumango siya, hindi na nag-isip pa. Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo. Gumaan ang mukha ng matanda at bahagya itong ngumiti. Salamat, Hija. Salamat. Binitiwan nito ang kanyang braso at muling sumulyap sa kupas na litrato sa kanyang mesa. Ang pangalan niya, Enzo. Paglabas ni Daisy sa opisina, gulong-gulo pa rin ang isip niya. Enzo. Isang anak na nawawala. At isang amang naghihingalo. Nang mga sandaling iyon, ang mukha ng kargador sa Divisoria ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon, isang kuryosidad na hindi niya maipaliwanag. Habang pauwi na siya ng gabing iyon, tinawagan siya ni Attorney Morales. Daisy, nahanap na namin siya, sabi ng abogado sa kabilang linya. May pagmamadali sa boses nito. Talaga po? Nasaan siya? Nasa Divisoria. Biglang kumabog ang dibdib ni Daisy. Kailangan natin siyang dalhin dito bukas na bukas din, patuloy ng abogado. At may espesyal na hiling si Don Ricardo. Ikaw daw ang gusto niyang sumama sa akin para sunduin ang anak niya. Hindi natulog si Enzo ng gabing iyon. Paulit-ulit na binabasa ang sulat, umaasang sa bawat pagbasa ay magbabago ang mga salita na baka nagkamali lang siya ng intindi. Ngunit hindi. Ang pangalan niya at ang pangalan ng kanyang ina ay malinaw na nakasulat doon. Ang bawat pangungusap ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, dala ang alaala ng isang inang nagsikap mag-isa, na namatay sa pagod at hirap nang hindi man lang binabanggit ang pangalan ng lalaking nang iwan sa kanila. Ama! Isang salitang walang kahulugan para sa kanya. Kinaumagahan, tulad ng napag-usapan, dumating ang itim na sasakyan sa dulo ng kanilang eskinita. Lumabas si Attorney Morales. Sa likod ng abogado, bumaba ang isang pamilyar na babae. Natigilan si Enzo. Ito yung babae sa palengke. Ang babaeng maganda na natapilok at tinulungan niya. Nakasuot ito ngayon ng isang simpleng bestida at blazer, mukhang propesyonal at mas lalong gumanda. Ano ang ginagawa niya rito? Kuya, ang ganda ng kotse, bulong ni Manny, nakasilip sa siwang ng pinto. Si Elia naman ay nakatayo sa likod ni Enzo, puno ng pagtataka ang mga mata. Ang reaksyon ng kanyang mga kapatid ang nagtulak sa kanya.
hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Kailangan niyang malaman kung totoo ba ang lahat ng ito. Kung may katiting na pag-asa para sa mas magandang kinabukasan ni Leah at Manny, kailangan niyang subukan. Mag-iingat kayo dito, sabi ni Enzo sa mga kapatid, hinalikan sila sa noo. Babalik din agad si Kuya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Enzo habang pinagbubuksan siya ng pinto ni Attorney Morales. Pumasok siya sa loob ng sasakyan. Amoy bago. Malambot ang upuan. Malamig ang aircon. Isang mundong napakalayo sa kinagisnan niya. Sa front seat, nakaupo ang babae. Nakita niya ito sa rearview mirror, sumusulyap sa kanya, may bakas ng pag-aalala sa mukha. Hindi niya ito pinansin. Ang buong biyahe ay binalot ng katahimikan. Dinaanan nila ang mga gusali na dati ay sa malayo lang niya natatanaw. Hanggang sa pumasok sila sa isang gate ng isang eksklusibong subdivision. Ang mga bahay ay parang mga palasyo. Huminto ang sasakyan sa harap ng pinakamalaki sa lahat. Isang mansyon. Bumaba si Enzo at sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang sobrang liit. Ang laki ng bahay, ang ganda ng hardin, ang katahimikan ng lugar, lahat ay sumisigaw na hindi siya kabilang dito. Sumunod ka sa akin, Enzo, sabi ni Attorney Morales. Sinundan niya ito papasok. Ang sahig ay gawa sa marmol, kumikinang. Ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. At sa gitna ng lahat, sa isang malaking sala, may isang matandang lalaki na nakaupo sa isang wheelchair, nakatingin sa direksyon nila. Iyon na siguro siya. Si Don Ricardo de Villa. Ang kanyang ama. Payat ang matanda at bawat paghinga nito ay tila isang pakikibaka. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Enzo ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang matinding kalungkutan. Dahan-dahang sinubukan ng matanda na itaas ang kanyang kamay, na nanginginig, na tila inaabot siya. Walang emosyon na gumuhit sa mukha ni Enzo. Manhid. Blanco. Nakatayo lang siya roon, pinagmamasdan ang lalaking dapat sana ay kanyang ama, ngunit para sa kanya ay isang estranghero lamang. Sa likod ni Don Ricardo, lumitaw ang babaeng kasama nila sa sasakyan. Lumapit ito sa matanda, inayos ang kumot na nakabalot sa mga binti nito, at may ibinulong na tila nagpapalakas ng loob. Ang paraan ng pag-aalaga nito sa matanda, malambing, pamilyar, at puno ng pag-aalala, ay nagpadala ng isang alon ng init sa dibdib ni Enzo. Ngunit hindi ito init ng tuwa. Ito ay init ng galit. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat sa isipan niya. Ang magandang babae. Ang mayamang matanda na may sakit. Ang biglaang pag-aalaga. Ang eksena ay tila kinuha mula sa isang pelikula na napanood niya noon. Ang lahat ng pag-aalinlangan at sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng 24 na taon ay biglang nakahanap ng target. At ang target ay ang babaeng iyon. Anak ti. Hirap na sabi ni Don Ricardo, ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Sinubukan nitong umusad sa kanyang wheelchair. Enzo, anak ko. Hindi kumibo si Enzo. Sa halip, ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok kay Daisy, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa, na tila hinihintay siyang lumapit sa matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Enzo. Mukhang maganda ang buhay ninyo dito, malamig niyang sabi, ang boses ay tumatago sa katahimikan ng malawak na sala. Ang kanyang mga salita ay hindi para sa matanda, kundi para sa babae. Nagulat si Daisy sa tono ni Enzo. Nawala ang pag-asa sa kanyang mga mata at napalitan ito ng pagkalito. Enzo, halika, sabi ni Attorney Morales, sinubukang pagaanin ang sitwasyon. Gusto kang makausap ng iyong ama. Talaga, sarkastikong tanong ni Enzo, hindi inaalis ang tingin kay Daisy. O baka naman may iba pang gustong kumausap sa akin. Baka may iba pang gustong siguraduhin na kasama sila sa ano nga ba yon? Sa huling habilin? Sa pagkakataong iyon, naintindihan ni Daisy ang ibig sabihin ni Enzo. Ang tingin nito ay puno ng akusasyon. Ang mga salita nito ay punya na diretsong tumusok sa kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa naririnig. Ano-anong ibig mong sabihin, nanginginig niyang tanong. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, miss, sabi ni Enzo, may diin sa salitang miss. Nakita ko na ang mga ganitong eksena. Matandang mayaman, malapit ng mamatay.
At isang magandang babae na laging nasa tabi niya. Magaling. Magaling kang pumili. Ang bawat salita ay sampal sa mukha ni Daisy. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay hinubaran siya sa harap ng lahat. Walang ganyanan, Enzo, saway ni Attorney Morales. Ngunit huli na ang lahat. Ang mukha ni Don Ricardo ay nagpakita ng matinding sakit, hindi dahil sa kanyang karamdaman, kundi dahil sa mga salitang naririnig niya mula sa sariling anak. Umuubo ito ng malakas, hawak ang dibdib. Agad na lumapit si Daisy para alalayan ito, ngunit bago pa man niya ito magawa, humakbang si Enzo palapit sa kanya. Nakatayo na sila ngayon ng magkaharap, ilang pulgada lang ang pagitan. Naamoy ni Enzo ang pamilyar na pabango, ngunit ngayon, ito'y nakakasulasok. Hindi ko alam kung magkano ang binabayad niya sa iyo, bulong ni Enzo, sapat lang para marinig nilang dalawa, ang boses niya ay puno ng galit at pagkasuklam. Pero huwag mong asahan na makakakuha ka pa ng kahit ano mula sa akin. Pagkasabi noon, tumalikod si Enzo. Hindi na niya tiningnan ang matandang umiiyak sa kanyang wheelchair o ang abogadong hindi makapagsalita. Ang tanging nakikita niya ay ang pagtataksil, isang pagtataksil na inakala niya ay ginawa sa kanya ng isang amang hindi niya kilala, ngunit ngayon ay ibinabato niya sa isang babaeng ngayon niya lang nakilala. Iniwan niya silang lahat sa loob ng marangyang mansyon at habang papalabas siya, dala niya ang bigat hindi lang ng kanyang nakaraan, kundi pati na rin ang bigat ng isang maling akala na ngayon palang nagsisimulang mag-ugat sa kanyang puso. Parang isang estatwa si Daisy na naiwan sa gitna ng malawak na sala. Ang mga salita ni Enzo ay umalinggaw pa rin sa kanyang tainga, mas masakit kaysa sa sampal. Hindi ko alam kung magkano ang binabayad niya sa iyo. Ang akusasyon ay napakabigat, napakarumi at napakasakit. Naramdaman niya ang pangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak. Hindi dahil sa isang lalaking hindi naman siya kilala. Daisy, hijat. Narinig niya ang hirap na boses ni Don Ricardo. Lumingon siya at nakita ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Inalalayan niya ito kasama ang nurse na kararating lang. Sir, magpahinga na po muna kayo, sabi niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Makalipas ang isang oras, nang medyo kumalman na ang sitwasyon at naibalik na si Don Ricardo sa kanyang silid, hinanap ni Daisy si Enzo. Nakita niya itong nakaupo mag-isa sa isang bench sa malawak na hardin, nakatingin sa malayo, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Mukha siyang naliligaw. Huminga ng malalim si Daisy bago lumapit. Kailangan niyang ituwid ang mga bagay-bagay. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Don Ricardo. Ginoong Soriano, pormal niyang sabi. Lumingon si Enzo. Ang galit sa mga mata nito kanina ay napalitan ng pagod at pagkalito. Pero naroon pa rin ang pader na itinayo nito sa kanilang pagitan. Anong kailangan mo? Malamig pa ring tanong niya. Hindi nagpatinag si Daisy. Tumayo siya ng tuwid sa harapan nito. Ako si Daisy Reyes. Ako ang executive secretary ni Don Ricardo de Villa sa loob ng 5 taon. Trabaho ko ang alagaan ang kanyang schedule, ang kanyang mga papeles, at, minsan, ang kanyang kapakanan, lalo na ngayong maisakit siya. Iyan ang binabayad niya sa akin, ang sahod ko. At wala nang iba. Diretso siyang nagsalita, bawat salita ay malinaw at may diin. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Enzo. Tila isang maliit na bitak ang lumitaw sa pader na itinayo nito. Hindi ko alam kung ano ang mga napagdaanan mo sa buhay. Patuloy ni Daisy, mas malumanay na ngayon ang kanyang boses. Pero hindi mo ako kilala. At lalong hindi mo kilala si Don Ricardo. Nagkamali siya sa nakaraan. Pero sa maikling panahon na natitira sa kanya, ang tanging gusto niya ay ang makabawi sa iyo. Kung ayaw mong maniwala, desisyon mo iyan. Pero huwag mo sanang idamay ang mga taong wala namang kinalaman. Pagkasabi noon, tumalikod na si Daisy, handa nang umalis. Sandali, sabi ni Enzo, tumayo ito. Humarap ulit si Daisy. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang hiya sa mga mata ni Enzo. Ang kayabangan nito kanina ay nawala, napalitan ng itsura ng isang taong nagsisisi. Sorry, mahinang sabi niya, halos hindi marinig. Sorry sa mga sinabi ko. Hindi ko lang alam kung ano ang iisipin. Tumango si Daisy. Sa isang saglit, naunawaan niya ito.
Isang lalaking biglang hinugot mula sa kanyang mundo at ipinasok sa isang sitwasyong hindi niya maintindihan. Marahil, ganoon din ang magiging reaksyon niya. Naiintindihan ko, sagot niya. Ang simpleng pag-unawang iyon ay tila nagpabagsak sa lahat ng pader sa pagitan nila. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan. Hindi ito yung nakakailang na katahimikan, kundi isang katahimikan kung saan nagsisimula ang pag-unawa. Bakit ka nagtatrabaho para sa kanya? Tanong ni Enzo, mas maayos na ngayon ang tono. Dahil mabuti siyang tao, sagot ni Daisy. Sa kabila ng lahat ng yaman niya, may puso siya. At kailangan ko ng trabaho para sa pamilya ko. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ni Enzo mula kay Daisy. At isang bagay sa ngiting iyon ang nagparamdam sa kanya ng kaunting gaan. Tumango siya. Pamilya. Naiintindihan ko yan. Nagsimula silang maglakad-lakad sa hardin at nagkwentuhan. Ikinuwento ni Enzo ang tungkol kina Lia at Manny. Ikinuwento ni Daisy ang tungkol sa kanyang mga magulang sa probinsya na pinapaaral pa niya. Sa bawat kwento, mas lalo nilang nakikita ang isa't isa, hindi bilang anak ng mayaman at mukhang pera, kundi bilang dalawang taong parehong may pinagdadaanan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Isang sinulid ng koneksyon ang nagsimulang mabuo. Kinabukasan, nanatili si Enzo sa mansyon sa pakiusap ni Attorney Morales. Habang kumakain siya ng agahan sa malaking dining hall, isang boses ang bumati sa kanya. Good morning, Enzo. Si Katrina Velasco iyon. Nakangiti ito ng napakatamis, tila isang ate na natutuwa sa pagdating ng kanyang bunsong kapatid. Maam Katrina, magalang nabati ni Enzo. Huwag mo na akong tawaging maam. Kat na lang. Tutal, pamilya na tayo, di ba? Sabi nito, umupo sa tapat niya. I'm so happy na nandito ka na. Matagal ka nang hinahanap ni Papa. May kung anong sinseridad sa boses ni Katrina na nagpagaan ng loob ni Enzo. Marahil, hindi lahat ng tao sa mundong ito ay masama. Gusto sana kitang i-invite for lunch mamaya, alok ni Katrina. Para naman mas makilala natin ang isa't isa. At para maikwento ko sa iyo ang tungkol sa kumpanya. After all, you're the here. Pumayag si Enzo. Sa tanghalian, sa isang mamahaling restaurant, naging napakabait ni Katrina. Ikinuwento nito ang operasyon ng De Villa Holdings sa paraang madaling maintindihan. Pinaramdam nito kay Enzo na kaya niya, natutulungan siya nito. At sa kalagitnaan ng kanilang masayang kwentuhan, aksidenteng kinabanggit ni Katrina ang isang bagay. Alam mo, Enzo, I'm so glad na nagkakamabutihan na kayo ni Daisy, sabi nito, tila nag-aalala. She's a very nice girl. Medyo naging malas lang siya sa pag-ibig dati. Napakunot ang noo ni Enzo. Anong ibig mong sabihin? Nag-atubili si Katrina, na tila nagsisisi na nabanggit pa niya. Naku, wala yon. Huwag mo nang isipin. Hindi, sabihin mo na, pilit ni Enzo, na curious. Bumuntong hininga si Katrina. Well, yung dati niya kasing boyfriend niloko siya. Ginamit lang pala siya para makakuha ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Ibinenta sa mga kalaban natin. It was a huge mess. Daisy was so devastated. Kaya simula noon, naging maingat na siya sa mga tao, lalo na sa pera. You can't blame her, di ba? Kawawa naman. Ang kwento ay isinalaysay ni Katrina nang may buong simpatya. Ngunit ang bawat salita ay isang binhi. Isang binhi ng duda na maingat niyang itinanim sa isipan ni Enzo. Ginamit lang pala siya lalo na sa pera. Ang mga pariralang iyon ay tumatak sa isip ni Enzo. Bigla, ang pagiging mabait ni Daisy, ang pag-unawa nito, ay nagkaroon ng ibang kulay. Totoo kaya? O baka natutunan lang niya ang leksyon niya, kaya mas magaling na siyang magdala ngayon? Pauwi, binalot ng katahimikan ang sasakyan. Naglalaro sa isip ni Enzo ang sinabi ni Katrina. Tumingin siya kay Daisy na katabi niya ngayon sa likod. Nakatingin ito sa labas ng bintana, tila malalim ang iniisip. Maganda pa rin ito. Pero ngayon, may kasama ng pag-aalinlangan ang kanyang pagtingin. Biglang tumunog ang cellphone ni Daisy. Galing ito sa nurse ni Don Ricardo. Hello? Ano? Sige, papunta na kami. Nataranta si Daisy. Ibinaling niya ang mukha kay Enzo, puno ng takot ang kanyang mga mata. Si Sir Ricardo in a take.
Kailangan nating magmadali papuntang ospital. Ang malamig at puting pasilyo ng ospital ay isang lugar na kinasusuklaman ni Enzo. Nagpapaalala ito sa kanya ng mga huling araw ng kanyang ina, ng amoy ng gamot at ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngayon, narito na naman siya, tumatakbo kasunod ni Daisy. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa mga sakong binubuhat niya sa Divisoria. Pagdating nila sa labas ng intensive care unit, naabutan nila si Attorney Morales na palingalinga at si Katrina na nakaupo, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Nang makita sila ni Katrina, agad itong tumayo at yumakap kay Enzo. Enzo! Buti nakarating kayo, sabi nito, humihikbi. Si Papa ang sabi ng doktor, critical daw. Naramdaman ni Enzo ang panginginig ng mga balikat ni Katrina. Ngunit sa gitna ng eksena, ang mga mata niya ay napako sa salamin ng pinto ng Sa loob, nakahiga ang isang payat na katawan na papalibutan ng mga makina na patuloy na tumutunog. Ang lalaking iyon, na 2 araw pa lang niyang kilala, ay ang kanyang ama. At ngayon, mawawala na ito sa kanya. Isang doktor ang lumabas mula sa silid. Sino sa inyo ang pamilya? Kami po, sabay-sabay nilang sagot. Gusto raw kayong makausap ng pasyente, sabi ng doktor, ang boses ay seryoso. Lalo na kayo, Ginoong Soriano. Pero isa-isa lang po. At kailangan nating bilisan. Tumingin si Katrina kay Enzo. Ikaw na ang mauna, Enzo. Ikaw ang gusto niyang makita. Nag-alinlangan si Enzo. Ano ang sasabihin niya? Paano siya harap sa isang taong halos hindi niya kilala, ngunit nag-iwan ng napakalaking butas sa kanyang pagkatao? Itinulak siya ng marahan ni Attorney Morales. Pumasok ka na, iho. Pagpasok niya sa loob, ang tanging maririnig ay ang mabagal at regular na tunog ng heart monitor. Lumapit siya sa kama. Mas lalong pumayat si Don Ricardo. Ang balat nito ay halos kasing puti na ng kumot. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Enzo D. Hirap na hirap nitong sabi, ang bawat salita ay isang pakikibaka. Tumayo lang si Enzo sa tabi ng kama, hindi alam ang gagawin. Inabot ni Don Ricardo ang kamay niya. Nag-atubili siya, ngunit sa huli, hinawakan niya ang malamig at butuhan na kamay ng ama. Patawarin mo ako, anak, sabi ng matanda, isang luha ang gumulong sa gilid ng kanyang mata. Sa lahat ng pagkukulang ko. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo ng iyong ina. Hindi nakapagsalita si Enzo. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Awa. Lungkot? Huwag kang magkakamali sa mga taong nasa paligid mo, patuloy ni Don Ricardo, humihigpit ang hawak sa kamay niya. Matalino ka, Enzo. May puso ka tulad ng iyong ina. Gamitin mo yan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Magtiwala ka sa puso mo. Pagkasabi noon, tila napagod ang matanda. Ang mga mata nito ay dahan-dahang pumikit. Biglang umingay ang heart monitor, nag-iba ng ritmo, nagiging isang tuloy-tuloy at nakakabinging tunog. Doc! Nurse, sigaw ni Enzo. Mabilis na pumasok ang mga doktor at nurse, itinulak siya palabas ng silid. Mula sa salamin, nakita niya silang sinusubukang i-revive ang kanyang ama. Ngunit alam na niya. Huli na ang lahat. Sumandal si Enzo sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang mga huling salita ng kanyang ama ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Magtiwala ka sa puso mo. Nang lumabas ang doktor at sinabi ang mga salitang kinatatakutan ng lahat, isang malakas na hagulgol ang narinig mula kay Katrina. Niyakap nito si Attorney Morales, umiiyak ng husto. Si Enzo naman ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa kawalan, hindi makapaniwala. Paano siya magluluksa para sa isang taong ngayon niya lang nakilala? Ngunit bakit ganito kabigat ang nararamdaman niya? Isang pakiramdam ng pangulila para sa mga bagay na hindi nangyari, para sa mga taon na nasayang, para sa isang relasyon na hindi kailanman nabuo. Sa gitna ng kanyang pagkalito, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita. Hindi ito umarte. Tahimik lang itong tumayo sa tabi niya. Si Daisy. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nakatayo roon. Si Katrina ay patuloy sa pag-iyak. Si Attorney Morales ay abala sa pakikipag-usap sa staff ng ospital. Ngunit si Daisy ay nanatili.
Ang kanyang tahimik na presensya ay isang bagay na hindi inaasahan ni Enzo, ngunit ito ang kailangan niya sa mga sandaling iyon. Ito ay isang angkla sa gitna ng isang nagangalit na dagat ng emosyon. Gusto mo ng kape? Mahinang tanong ni Daisy, sapat lang para marinig niya. Tumango lang si Enzo. Iniwan siya ni Daisy sandali at bumalik na may dalang 2 tasa ng kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Hindi ito makakatulong sa sakit, pero kahit papaano, makakatulong ito sa pagod. Umupo sila sa mga upuan sa pasilyo, magkatabi, umiinom ng kape sa katahimikan. Salamat, sabi ni Enzo, hindi nakatingin kay Daisy. Wala yon, sagot ni Daisy. Nandito lang ako. Sa mga sandaling iyon, ang mga salita ni Katrina tungkol sa nakaraan ni Daisy ay pansamantalang nawala sa isip ni Enzo. Ang nakikita niya lang ay ang babaeng nasa tabi niya, na sa kabila ng sarili nitong pagluluksa, para sa isang among naging mabuti sa kanya, ay pinipili pa ring manatili sa tabi niya. Ang gabi ay lumalim. Ang bigat ng responsibilidad ay nagsimulang bumagsak sa mga balikat ni Enzo. Hindi na lang siya isang kargador. Siya na ngayon ang tagapagmana ng De Villa Holdings. Siya na ngayon ang ulo ng isang pamilyang hindi pa niya lubos na kilala. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang tanging matatag na bagay na naroon ay ang babaeng tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Maya-maya, lumapit si Attorney Morales sa kanila. Ang mukha nito ay pagod at seryoso. Enzo, sabi ng abogado. Kailangan nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Ang burol at ang pagbasa ng testamento. Tumango si Enzo. Bukas na bukas, pagkatapos ng misa, babasahin natin ang huling habili ng iyong ama, patuloy ni Attorney Morales. Tumingin ito sa kanya ng may kahulugan. May mga bagay kang malalaman, Enzo, na susubok sa katatagan mo. Ang chapel kung saan nakaburol si Don Ricardo de Villa ay napuno ng mga bulaklak at mga taong nakaitim. Karamihan sa kanila ay hindi kilala ni Daisy. Mga business partner, mga politiko, mga kilalang personalidad sa lipunan. Lahat sila ay naroon upang magbigay galang, ngunit sa mga mata ng karamihan, nakikita ni Daisy ang kuryosidad. Ang kanilang mga tingin ay palipat-lipat sa 2 tao, kay Katrina Velasco, ang kinikilalang tagapagmana, at kay Enzo Soriano, ang misteryosong anak na bigla na lang sumulpot. Nakatayo si Daisy sa isang sulok, pinagmamasdan ang lahat. Si Enzo, sa kanyang hiram na itim na Amerikana, ay tila hindi komportable. Panay ang ayos niya sa kanyang kurbata, at ang kanyang mga mata ay laging naghahanap ng pamilyar na mukha sa dagat ng mga estranghero. Katabi nito sina Lia at Manny, na halata ang pagkamangha at takot sa kanilang paligid. Si Katrina naman, sa kabilang banda, ay ang perpektong imahe ng isang nagluluksa, ngunit matatag na anak. Magiliw niyang kinakausap ang mga bisita, tinatanggap ang kanilang pakikiramay, ngunit may isang uri ng otoridad sa kanyang kilos na nagsasabing siya pa rin ang may kontrol. Pagkatapos ng misa, isang maliit na grupo ang natira. Sila ang mga pinakamalapit sa pamilya at ang mga miyembro ng board. Inimbitahan sila ni Attorney Morales sa conference room ng De Villa Holdings para sa pagbasa ng huling habilin. Umupo si Daisy sa isang silya sa likuran dahil trabaho niya na itala ang mga mapag-uusapan. Sa mahabang mesa, magkatabing umupo si Enzo at si Katrina. Ramdam ni Daisy ang tensyon sa silid. Ang bawat isa ay naghihintay. Inilabas ni Attorney Morales ang isang makapal at selyadong sobre. Inayos nito ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa. Ako, si Ricardo de Villa, nasa hustong pag-iisip, ay inihahayag ito bilang aking huli at tanging testamento. Nagsimula ang abogado sa mga maliliit na bagay, mga donasyon sa mga charity, mga munting pamana sa ilang mga tapat na empleyado, kasama na roon ang isang disenteng halaga para kay Daisy bilang pasasalamat sa kanyang serbisyo. Napayuko si Daisy na antig sa kabutihan ng kanyang yumaong amo. At pagkatapos, dumating ang pinakamahalagang bahagi. Ang tungkol sa De Villa Holdings. Ang lahat ng aking shares sa De Villa Holdings, ang mansyon sa Forbes Park, at ang lahat ng iba ko pang ari-arian, ay ipinamamana ko sa aking nag-iisang anak at tagapagmana, si Enzo Soriano. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Napatingin ang lahat kay Enzo, na nanlalaki ang mga mata, tila hindi makapaniwala sa narinig. Si Katrina naman ay nanatiling kalmado, ngunit napansin ni Daisy ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang purse.
Subalit, pagpapatuloy ni Attorney Morales, at sa isang salitang iyon, ang lahat ay muling natahimik. May isang kondisyon. Itinaas ng abogado ang kanyang tingin mula sa papel at tiningnan si Enzo ng diretsyo. Ang kabuuan ng pamanang ito ay mapupunta lamang kay Enzo Soriano kung siya ay mag-aasawa sa loob ng 1 taon mula sa araw ng aking kamatayan. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa loob ng silid. Nagkaroon ng bulungan. Mag-aasawa? 1 taon. Si Enzo ay natulala. Napatingin siya kay Attorney Morales na tila nagtatanong kung ito ba ay isang masamang biro. At ano ang mangyayari kung hindi siya makapag-asawa? Tanong ng isa sa mga board member. Huminga ng malalim si Attorney Morales bago basahin ang kasunod. Kung hindi matutupad ni Enzo Soriano ang kondisyong ito, 30% lamang ng mana ang mapupunta sa kanya. Ang natitirang 70% ng lahat ng ari-arian ay mapupunta sa aking pinakamamahal na inaanak, si Katrina Velasco. Sa pagkakataong iyon, lahat ng mata ay napunta kay Katrina. Ang kaninang kalmadong mukha nito ay nagpakita ng pagkagulat na agad namang napalitan ng isang ekspresyon na hindi mabasa ni Daisy. Isang ngiti. Isang tagumpay. Pero hindi kay Katrina napunta ang atensyon ni Daisy. Dahil lang lumingon siya, ang mga mata ng lahat ay napunta sa kanya. Ang mga board member, ang ibang mga kamag-anak, at higit sa lahat, si Enzo. Biglang naalala ni Daisy ang babala ni Katrina. Ginamit lang pala siya lalo na sa pera. Ang pagiging malapit niya kay Don Ricardo. Ang pagtitiwala nito sa kanya. Ang biglaang pagdating ni Enzo. At ngayon, isang kondisyon sa kasal na may kasamang bilyon-bilyong piso. Ang mga piraso ng puzzle, kung titingnan mula sa isang malisyosong pananaw, ay perpektong magkakatugma. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Enzo. Ang koneksyon na nagsimulang mabuo sa pagitan nila sa ospital ay biglang naglaho. Napalitan nito ng pamilyar na tingin, ang tingin na una nitong ibinigay sa kanya sa mansyon. Ang tingin ng pagdududa. Ang tingin ng akusasyon. Ang tingin ng isang taong muling nakaramdam na pinagtataksilan. Pakiramdam ni Daisy ay umiikot ang buong silid. Ang mga bulungan ay tila sigawan sa kanyang tainga. Hindi kaya alam na niya yan? Kaya pala laging nakadikit sa matanda. Grabe, plinano niya lahat. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha, ang kahihiyan na gumagapang sa kanyang buong katawan. Gusto niyang sumigaw na wala siyang alam. Gusto niyang sabihin na nagulat din siya. Pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Enzo, umaasang makikita niya sa mga mata nito ang kahit katiting na pagtitiwala. Ngunit wala. Ang nakita niya lang ay ang muling pagtaas ng pader sa pagitan nilang dalawa, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Nang matapos ang pagbasa, mabilis na lumabas si Daisy, hindi na makayanan ang mga mapanghusgang tingin. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Ngunit bago pa siya makalayo, may humabol sa kanya. Si Attorney Morales. Daisy, sandali, sabi ng abogado. Wala po akong alam dyan, attorney, nanginginig niyang sabi. Alam ko, mahinahong sagot ng abogado. Pero may isa pang bagay. May iniwang pangalawang sulat si Don Ricardo. Isang liham na para lang kay Enzo. Tumingin si Daisy sa direksyon ni Enzo. Nakita niyang inaabot ni Attorney Morales ang isang sobre sa binatang ngayon ay nakatingin sa kawalan, ang isip ay lumilipad. Hawak nito ang sobre na tila isang bagay na makamandag. At sa likod ni Enzo, nakita ni Daisy si Katrina na papalapit dito. Hinawakan ni Katrina ang balikat ni Enzo nang may pag-aalala, may ibinubulong. Ang eksena ay perpekto. Isang kapatid na nag-aalala. Isang kaibigan na maaasahan. Ngunit alam ni Daisy sa kaibuturan ng kanyang puso na may mali. May napakamali. Parang isang mabigat na kadena ang nakapulupot sa liig ni Enzo. Ang mga salita mula sa testamento ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Mag-aasawa sa loob ng 1 taon. Isang kondisyon na hindi lang katawa-tawa, kundi malupit. Tila isang biro mula sa libingan, isang paraan para paglaruan siya ng amang hindi niya kailanman nakasama. At si Daisy. Ang mukha nitong puno ng pagkagulat at sakit ay tumatak sa kanyang isipan. Gusto niyang maniwala na wala itong alam.
Iyon ang sinasabi ng puso niya, ang puso na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ngunit ang isip niya, nalaso na ng mga salita ni Katrina, ay nagsasabi ng iba. Ang lahat ay masyadong perpekto, masyadong nagkakatugma. Hawak niya ang pangalawang sobre na iniabot ni Attorney Morales. Nakaupo siya ngayon sa opisina ng kanyang ama, kanyang opisina na ngayon. Ang malawak na silid ay tila lumiliit, ang mga pader ay papalapit sa kanya. Enzo, are you okay? Napalingon siya. Si Katrina, nakatayo sa may pinto, may dalang isang tasa ng tsaa. Alam kong nabigla ka sa lahat, sabi nito, inilapag ang tasa sa mesa. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Tutulungan kita. Tiningnan ni Enzo si Katrina. Ang babaeng ito, na dapat sana igalit dahil sa nangyari, ay nagpapakita pa rin ng kabaitan. Siya na lang yata ang tanging taong nakakaintindi sa kanya sa mundong ito. Salamat Kat, sabi niya. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Baka gusto lang niyang siguraduhin na magiging masaya ka, malumanay na sagot ni Katrina. Gusto niyang magkaroon ka ng sarili mong pamilya. At sa totoo lang, kung may isang babaeng nararapat para sa'yo, si Daisy iyon. Mabait siya. Kailangan niya lang ng tamang tao na mag-aalaga sa kanya. May kung anong kirot na naramdaman si Enzo sa sinabi ni Katrina. Parang sinusubukan siyang kumbinsihin ito sa isang bagay. Ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Nang makaalis si Katrina, naiwan siyang mag-isa kasama ang kanyang mga iniisip at ang sobreng nasa kanyang harapan. Sa huli, kinuha niya ito. Ano man ang laman nito, kailangan niyang malaman. Dahan-dahan niyang binuksan ang selyo. Sa loob, isa na namang sulat kamay. Ang pamilyar na eleganteng pagsulat ng kanyang ama. Enzo, anak. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At marahil, puno ng galit at pagkalito ang iyong puso dahil sa kondisyon na iniwan ko sa aking testamento. Patawarin mo ako, anak. Ngunit ginawa ko iyon para protektahan ka. Napakunot ang noo ni Enzo. Protektahan siya. Mula saan? May mga bagay kang dapat malaman, mga sikretong matagal kong itinago. Ang una ay tungkol sa iyong ina. Hindi kanya iniwan dahil sa hirap. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako dahil nalaman niya ang isang madilim na transaksyon na kinasangkutan ko noon, isang FIEE na nagpabagsak sa negosyo ng sarili niyang pamilya. Hindi niya kayang manatili sa tabi ng lalaking sumira sa kanila. Pinili niya ang isang mahirap na buhay na may dangal kaysa sa isang marangyang buhay na nababalot ng kasinungalingan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ako pinatawad, at iyon din ang dahilan kung bakit hindi ko mapatawad ang aking sarili. Natigilan si Enzo. Ang buong akala niya ay iniwan sila ng kanyang ama dahil sa ibang babae. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado, mas masakit. Ang kanyang ina ay isang biktima. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, nanginginig ang mga kamay. Ang pangalawang sikreto at ang pinakamabigat sa lahat ay tungkol kay Katrina. Alam kong mabait siya sa'yo. Alam kong ipinapakita niya na isa siyang mapagmahal na kapatid na babae. Ngunit kailangan mong mag-ingat, Enzo. Si Katrina ay hindi ko inaanak. Siya ang anak ko sa ibang babae. Isang pagkakamali na nagawa ko matapos akong iwan ng iyong ina. Itinago ko siya. Itinago ko ang kanyang pagkatao sa lahat, pinalabas na isa lamang siyang ampon na tinulungan ko. Ginawa ko iyon dahil sa kahihiyan, dahil sa takot na lalo lang madumisan ang pangalan ng pamilya. Lumaki siya sa anino, laging naghahangad ng pagkilala na hindi ko kayang ibigay. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita. Si Katrina kapatid niya. Kapatid niya sa ama. At alam nito ang lahat. Alam niya ang katotohanan, Enzo. Nalaman niya ito ilang taon na ang nakalipas. At mula noon, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Ang pagmamahal niya ay napalitan ng galit. Ang kanyang ambisyon ay naging mapanganib. Ang kondisyon sa testamento. Ginawa ko iyon dahil alam kong gagawin niya ang lahat para makuha ang yaman ng De Villa, hindi dahil sa pera, kundi para patunayan na siya ang mas karapat-dapat. Ginawa ko iyon para bigyan ka ng panahon na makita ang kanyang tunay na kulay. Nabitawan ni Enzo ang sulat. Sumasakit ang kanyang ulo. Ang lahat ng kabaitan ni Katrina, ang lahat ng pag-aalala nito, ay biglang naging isang malaking pagpapanggap.
Ang mga payo nito tungkol kay Daisy hindi iyon payo. Iyon ay pagmamanipula. Sinusubukan siyang itulak nito palayo kay Daisy dahil alam nitong si Daisy ang tanging taong pinagkakatiwalaan ng kanilang ama. Ang huli kong pakiusap, anak. Ingatan mo si Daisy. Sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, siya lang ang nakakita sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang pangalan o isang bank account. Siya ang tanging liwanag sa madilim kong mundo. Huwag mong hayaang saktan siya ng dahil sa mga kasalanan ko. Magtiwala ka sa kanya. Magtiwala ka sa puso mo. Napatayo si Enzo, gulong-gulo ang isip. Lumakad siya palabas ng opisina, kailangan niya ng hangin. Sa pasilyo, nakita niya si Daisy nakausap ang isang staff. Mukha itong malungkot at pagod. Gusto niya itong lapitan, gusto niyang humingi ng tawad, ngunit hindi niya alam kung paano. Biglang may umakbay kay Daisy. Si Katrina. Nakangiti ito ng napakatamis. Huwag kang mag-alala, Daisy, narinig niyang sabi ni Katrina, sapat na para marinig niya. Kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa inyo ni Kuya Enzo. I will make sure na magkakatuluyan kayo. After all, iyon ang gusto ni Papa, di ba? Niyakap ni Katrina si Daisy. At habang nakayakap ito, sumulyap ito sa direksyon ni Enzo. Ang ngiti sa labi nito ay naroon pa rin, ngunit ang mga mata nito ay malamig. Isang tingin ng tagumpay at babala. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Enzo ang lahat. Ito ay isang laro. At siya at si Daisy ang mga piyesa. Lumipas ang ilang linggo, ngunit ang bigat sa dibdib ni Daisy ay hindi nawawala. Ang bawat araw sa De Villa Holdings ay isang pagsubok. Ang mga tingin ng kanyang mga katrabaho ay puno ng kahulugan. Ang mga bulungan sa kanyang likuran ay parang mga bubuyog na hindi tumitigil. Naging sikat siya sa isang iglap, hindi dahil sa kanyang galing, kundi dahil sa pagiging sentro ng isang iskandalo na maihalong pera at kasal. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang distansya sa pagitan nila ni Enzo. Pagkatapos ng pagbasa ng testamento, hindi na ito gaanong nakikipag-usap. Magalang pa rin ito, ngunit laging may pader. Ang koneksyon na minsan niyang naramdaman sa hardin at sa ospital ay tuluyan ng naglaho. At si Katrina, palaging nasa pagitan nila, laging gumaganap bilang isang mabait na tagapamagitan, ngunit ang bawat salita nito ay tila lalong naglalayo sa kanila. Isang hapon, ipinatawag siya para sa isang emergency board meeting. Pagpasok niya sa conference room, naramdaman niya agad ang bigat ng atmosfera. Nandoon ang lahat ng board members, si Attorney Morales, at si Enzo na nakaupo sa dulo ng mesa, ang mukha ay hindi maipinta. At sa gitna, nakatayo si Katrina, ang mukha ay puno ng peking kalungkutan at pag-aalala. Salamat sa pagdating, Daisy, sabi ni Katrina, ang boses ay seryoso. May isang napakaselang bagay kaming kailangang linawin. Umupo si Daisy, kumakabog ang dibdib. Ano na naman ito? Inilabas ni Katrina ang isang folder at ipinatong ito sa mesa. Nitong mga nakaraang linggo, napansin namin ang isang malaking financial leak sa kumpanya. May naglalabas ng mga confidential na impormasyon sa ating pinakamalaking kalaban, ang Ace Corp. Nagulat ang lahat. Nagsimula na namang magbulungan. At sa aming investigasyon, patuloy ni Katrina, ang mga mata niya ay dahan-dahang bumaling kay Daisy, isang pangalan lang ang paulit-ulit na lumalabas. Binuksan ni Katrina ang folder. Sa loob, may mga printout ng mga email. Mga email na naglalaman ng mga detalye ng bidding, mga plano sa marketing, at mga financial projection ng De Villa Holdings. Ang lahat ng ito ay ipinadala mula sa isang anonymous account papunta sa isang ehekutibo ng Ace Corp. At sino ang ehekutibong iyon? Tanong ni Katrina, tinitigan si Daisy. Ang pangalan niya ay Marco Sandoval. Nanlamig ang buong katawan ni Daisy. Marco Sandoval. Ang kanyang ex-boyfriend. Ang lalaking nanloko sa kanya noon. Hindi totoo yan, nanginginig niyang sabi. Mayroon pa, sabi ni Katrina, hindi pinapansin ang kanyang pagtanggi. Inilabas nito ang isang bank statement. Isang malaking halaga ang idineposito sa isang account na nakapangalan sa iyong ina sa probinsya. Gawa-gawa niyo lang yan, sigaw ni Daisy, napatayo. Wala akong kinalaman dyan. Talaga ba, Daisy? Tanong ni Katrina, ang boses ay puno ng awa na parang lason. Hindi ba't si Marco ang lalaking nanloko sa'yo noon?
Hindi ba't sinabi mo sa akin na gagawin mo ang lahat para makaganti sa kanya? O baka naman hindi paghihiganti ang gusto mo? Baka naman nagkabalikan na kayo at ginagamit ninyong dalawa ang kumpanya para sa sarili ninyong kapakanan? Ang lahat ng ebidensya ay perpektong magkakatugma. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang motibo, ang pera. Isa itong perpektong bitag. Tumingin si Daisy kay Enzo, nagmamakaawa. Enzo, maniwala ka sa akin. Wala akong ginagawang masama. Tumayo si Enzo. Ang mukha niya ay isang maskara ng sakit at pagkalito. Nakikita ni Daisy ang gyera sa loob niya, ang huling habilin ng kanyang ama laban sa mga ebidensya na nasa kanyang harapan. Paano mo ipapaliwanag ang mga email na ito, Daisy? Tanong ni Enzo, ang boses ay mababa at puno ng pait. Hindi ko alam. Hindi ako ang nagpadala niyan. At ang pera sa account ng nanay mo? Hindi ko alam. Pakiusap, Enzo D. Nakita ni Daisy ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Enzo. Isang luha ng pagkabigo. Pinagkatiwalaan kita, sabi nito, ang boses ay basag. Sinabi ng ama ko na pagkatiwalaan kita. Pero paano ako magtitiwala kung ang lahat ay nagsasabing nagsisinungaling ka? Ang mga salitang iyon ay tumusok ng malalim sa puso ni Daisy. Ang pag-asa na minsan niyang naramdaman ay tuluyan ng namatay. Si Katrina ang bumasag sa katahimikan. Enzo, alam kong masakit. Pero kailangan nating protektahan ang kumpanya. Kailangan nating gawin ang tama. Tumingin si Enzo kay Daisy, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Ang sakit ay napalitan ng desisyon. Isang desisyon na tuluyang dumurog sa puso ni Daisy. Umalis ka na, sabi ni Enzo, ang boses ay walang emosyon. Natigilan si Daisy. Ano? Sabi ko, umalis ka na, ulit niya, mas malakas ngayon. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito. Enzo, pakiusap ti. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Umalis ka na, mariin niyang sabi, tumalikod dito sa kanya, hindi na kayang tingnan ang kanyang mukha. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa pamilya ko kailanman. Ang bawat salita ay isang huling pako sa kanyang kabaong. Sa harap ng lahat ng mga taong mapanghusga, sa ilalim ng matagumpay na tingin ni Katrina, naramdaman ni Daisy na gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, ang kanyang puso, lahat ay winasak sa isang iglap. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod. Sa bawat hakbang papalayo, dala niya ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa at ang sakit ng isang pag-ibig na namatay bago pa man ito magsimulang mamukadkad. Paglabas niya ng gusali, sa gitna ng abalang syudad, naramdaman niya ang sobrang pag-iisa. Tumingala siya sa langit, hinahayaang bumuhos ang ulan kasabay ng kanyang mga luha. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang reputasyon. At ang lalaking nagsimula ng patibukin muli ang kanyang puso, siya pa ang nagtulak sa kanya palayo. Lahat ay nawala. Lumipas ang mga linggo, ngunit ang bawat araw para kay Enzo ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang mansyon ay naging isang malamig na bilangguan. Ang opisina ng Sisi ay naging isang silid ng pagdurusa. Sa tuwing upo siya sa likod ng malaking mesa na gawa sa mahogany, ang tanging nakikita niya ay ang bakanting silya sa tapat niya, ang silya ni Daisy. Ang multo ng kanyang alaala ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Ang kanyang tawa na minsan niyang narinig sa hardin. Ang kanyang tahimik na presensya sa ospital. Ang kanyang mukha na puno ng sakit at pagtataksil sa huling pagkakataon na nakita niya ito sa conference room. Ang mga salitang binitiwan niya, umalis ka na. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, ay parang mga pako na bumaon sa kanyang sariling dibdib. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa kumpanya. Ngunit kahit doon, may mali. Sa tulong ni Katrina, ang mga desisyon ay nagagawa ng mabilis. Ngunit ang mga ulat na dumarating sa kanyang mesa ay hindi maganda. Bumabagsak ang benta. May mga kliyenteng umaatras. May mga proyektong naaantala. Huwag kang mag-alala, Kuya Enzo, sabi sa kanya ni Katrina isang araw, ipinapatong ang isang bunton ng mga papeles sa kanyang mesa. Natural lang iyan sa transition. Kailangan mo lang pirmahan itong mga bagong kontrata para mas streamline ang operations. I'm transferring some of the major accounts to Dimbay Direct Supervision para mas matutukan.
Tiningnan ni Enzo ang mga papeles. Ang kanyang kapatid na may sikreto, ay humihingi ng mas malaking kapangyarihan. Naalala niya ang babala sa sulat, kailangan mong mag-ingat, Enzo. Ang kanyang ambisyon ay mapanganib. Pag-aaralan ko muna, sabi ni Enzo, itinabi ang mga papeles. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Katrina, isang kislap ng inis na mabilis din nitong itinago sa likod ng isang ngiti. CJ, just let me know. Ang mahalaga ay ang kapakanan ng kumpanya. Gabi-gabi, umuuwi si Enzo na dala ang parehong bigat. Sina Lia at Manny ay nakakaramdam ng kanyang pagbabago. Hindi na siya ang masayahing kuya na nag-uwi ng pansit. Madalas siyang tahimik, nakatulala at malalim ang iniisip. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, lumapit sa kanya si Lia. Kuya, okay ka lang, mahinang tanong nito. Pilit na umiti si Enzo. Naman. Pagod lang sa trabaho. Miss ko na si Ate Daisy, sabi ni Lia, at ang simpleng pangusap na iyon ay parang isang suntok kay Enzo. Ang bait niya, kuya. Nung dinalaw niya kami dito dati, habang wala ka, binilhan niya ako ng mga prutas. Hindi nakasagot si Enzo. Saka, kuya, patuloy ni Lia, nilabhan ko pala yung mga lumamong damit na naiwan sa aparador. May nakita ko sa bulsa ng pantalon mo. Yung suot mo yata nung unang beses kang pumunta dito. Inabot ni Lia ang isang maliit at lukot na papel. Isang resibo. Kinuha ito ni Enzo, handa nang itapon, ngunit isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pangalan ng botika at ang petsa. Iyon ang eksaktong petsa kung kailan sinabi ni Katrina na may malaking perang idineposito sa account ng ina ni Daisy. Tiningnan niya ang mga nakalista sa resibo. Mga gamot. Mamahaling mga gamot para sa hika. At sa ilalim ang kabuang halaga. Isang halaga na, para sa isang tulad nila noon, ay napakalaki. Nung araw na iyan, bulong ni Enzo sa sarili. Ito yung araw na sinabi ni Katrina di. Hindi nagtutugma. Bakit bibili si Daisy ng mamahaling gamot para kay Lia gamit ang sarili niyang pera, kung sa parehong araw ay tumanggap di umano ang kanyang pamilya ng isang malaking halaga? Ang isang taong gahaman sa pera ay hindi gagawa noon. Ang isang taong nagpapanggap lang ay hindi mag-aaksaya ng pera para sa kapatid ng lalaking target niya. Ang piraso ng papel na iyon, isang maliit at gusot na resibo, ay tila isang martilyo na bumasag sa salamin ng mga kasinungalingan na kanyang pinaniwalaan. Ang lahat ng pagdududa na kinimkim niya ay biglang nagkaroon ng basehan. Ang lahat ng pagsisisi ay naging isang nag-aalab na apoy. Nagkamali siya. Isang napakalaking pagkakamali. Binitawan niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Kinuha niya ang resibo at ang sulat ng kanyang ama. Inilapag niya ang mga ito sa mesa, magkatabi. Ang babala ng kanyang ama at ang maliit na piraso ng katotohanan. Kuya, hindi po masamang tao si Ate Daisy, sabi ulit ni Lia, na tila nababasa ang nasa isip niya. Tumingin si Enzo sa kanyang kapatid, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang tunay na emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi galit. Hindi pagkalito. Kundi determinasyon. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ngunit hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong nakakaalam sa mga sikreto ng pamilyang ito. May isang tao lang siyang naisip. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig. Hinanap niya ang numero sa kanyang contacts at i-denial ito. Nang sagutin ang tawag sa kabilang linya, nagsalita si Enzo, ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang bagong lakas. Attorney Morales? Si Enzo to, kailangan kita. Ang unang linggo matapos siyang paalisin sa De Villa Holdings ay ang pinakamadilim sa buhay ni Daisy. Ang bawat umaga ay isang pakikibaka para bumangon. Ang bawat gabi ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang kahihiyan at sakit ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, nagpipilit na manatili na lang siya sa kadiliman ng kanyang maliit na apartment. Ngunit isang araw, habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, at walang buhay, isang bagay ang nagbago. Naalala niya ang kanyang mga magulang sa probinsya na umaasa sa kanya.
Naalala niya ang mga pangarap na binuo niya para sa kanila. At naalala niya ang kanyang sarili, ang babaeng palaban, matalino at may dignidad. Hindi ito ang babaeng nasa harap niya ngayon. Hindi ako magnanakaw, bulong niya sa kanyang refleksyon. At hindi ako sinungaling. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na pinatay ng sakit, ngunit ngayon ay muling nagliliyab dahil sa determinasyon. Hindi siya papayag na ang kasinungalingan ni Katrina ang maging katapusan ng kanyang kwento. Hindi siya papayag na ang maling akala ni Enzo ang maging huling hatol sa kanyang pagkatao. Kailangan niyang lumaban. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Kinabukasan, nagsimula siyang kumilos. Ang unang hakbang ay ang harapin ang isa sa mga ugat ng problema, si Marco Sandoval, ang kanyang ex-boyfriend. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ngunit kailangan niya ng mga sagot. Pinuntahan niya si Marco sa opisina nito sa Ace Corp. Nagulat ito nang makita siya. Daisy. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco, halatang hindi komportable. Kailangan nating mag-usap, diretsyong sabi ni Daisy, walang paligoy-ligoy. Sa isang coffee shop, hinarap niya ito. Bakit mo ginawa iyon, Marco? Bakit ka pumayag na gamitin ako ni Katrina? Itinanggi ni Marco sa simula, ngunit nakita ni Daisy ang takot sa mga mata nito. Nagbanta siyang isisiwalat ang mga dating panloloko nito sa kumpanya kung hindi ito aamin. Sa huli, bumigay din ito. Binayaran niya ako, Daisy, pag-amin ni Marco, nakayuko. Malaki ang ibinayad niya. Sabi niya, kailangan niya lang ng tulong para ma-frame ka. Sabi niya, wala namang mangyayaring masama, tatanggalin ka lang sa trabaho. At naniwala ka, mapait na tanong ni Daisy. Kailangan ko ng pera, Daisy. At galit ako sa'yo dahil sa ginawa mo noon. Naramdaman ni Daisy ang galit, ngunit mas nangingibabaw ang awa. Si Marco ay isang mahinang tao, madaling matukso ng pera. Ginamit lang siya ni Katrina, tulad ng kung paano siya ginamit noon. Gamit ang kanyang cellphone, pasimple niyang ni-record ang buong pag-uusap. Ito ang unang piraso ng kanyang ebidensya. Ang pangalawang hakbang ay mas mahirap. Kailangan niyang patunayan na ang mga email ay peke. Kailangan niya ng tulong mula sa loob ng De Villa Holdings. May isang tao siyang naisip, si Leo, isang bata at magaling na IT specialist na minsan na niyang natulungan noong bago pa lang ito sa kumpanya. Gabi na nang tawagan niya si Leo gamit ang isang bagong SIF card. Sa simula, nag-alinlangan ito, takot na madamay. Leo, pakiusap, sabi ni Daisy. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa'yo. Pero mas malaki ang utang na loob mo kay Don Ricardo. Siya ang nagbigay sa'yo ng scholarship. Huwag mong hayaang sirain ni Katrina ang kumpanyang pinaghirapan niya. Ang pagbanggit sa pangalan ni Don Ricardo ay tila gumising kay Leo. CJ at Daisy. Anong kailangan mong malaman? Ibinigay ni Daisy ang mga detalye. Kinabukasan, nagpadala si Leo ng isang naka-encrypt na file sa email ni Daisy. Ate Daisy, sabi ni Leo sa telepono. Tama ka. Ang mga email ay hindi galing sa network ng De Villa. Galing sila sa isang public Wi-Fi spot sa isang coffee shop sa kabilang kanto. At yung bank transfer. Ginamit niya ang isang series ng dummy accounts para palabasin na galing sa Ace Corp. Ang pera. Pero ang source account na trace ko. Galing ito sa isang offshore account na nakapangalan sa isang shell company. Isang shell company na may kaugnayan kay Ma'am Katrina. Hawak na niya ang lahat. Ang pag-amin ni Marco. Ang ebidensya sa email. Ang koneksyon ng pera kay Katrina. Ang lahat ng piraso ay naroon na. Nang sumunod na araw, bumalik si Daisy sa gusali ng De Villa Holdings. Ang babaeng pumasok ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak na umalis ilang linggo na ang nakalipas. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at determinasyon. Ang mga gwardiya at empleyado na nakakita sa kanya ay nagulat. Ang mga bulungan ay muling nagsimula. Ngunit hindi niya ito inintindi. Naglakad siya ng diretsyo, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Nakarating siya sa palapag ng mga ekotibo. Mula sa salamin ng conference room, nakita niya sila. Ang buong board. Si Katrina na nagpepresenta sa harapan. At si Enzo na nakaupo, hawak ang isang ballpen,
Tila handa ng pumirma sa isang dokumentong nasa kanyang harapan, ang mga dokumentong inihanda ni Katrina. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak ang mabigat na pinto ng conference room. Bumukas ang pinto. Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na silid. Lahat ng pag-uusap ay tumigil. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Si Katrina, natigilan sa gitna ng kanyang presentasyon. Ang mga board member, nanlalaki ang mga mata sa gulat. At si Enzo. Ibinaling nito ang kanyang mukha sa pinto. Ang ballpen ay natigilan, ilang sentimetro na lang mula sa papel. Nakita ni Daisy ang pagkagulat, pagkalito, at isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga mata nito, isang kislap ng pag-asa. Nakatayo si Daisy sa may pintuan, hawak ang folder na naglalaman ng katotohanan. Hinarap niya silang lahat, handang bawiin ang kanyang pangalan. Ang pagbukas ng pinto ay parang isang dagundong ng kulog sa loob ng conference room. Natigilan ang kamay ni Enzo na may hawak na ballpen. Ang lahat ng ingay ay nawala, napalitan ng isang matinding katahimikan. At doon, nakatayo si Daisy. Hindi na siya ang babaeng talunan na umalis. Ang babaeng nasa harapan nila ngayon ay may tapang sa kanyang mga mata at may hawak na folder na tila isang sandata. Isang kislap ng pag-asa ang naramdaman ni Enzo, kasabay ng isang matinding hiya. Dumating siya. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya, bumalik siya para lumaban. Si Katrina ang unang nakabawi mula sa pagkagulat. Daisy, anong ginagawa mo dito? Security. Paki-escort ang babaeng ito palabas. Huwag, mariing sabi ni Enzo, ibinaba ang kanyang ballpen. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Tumingin siya kay Daisy. Hayaan ninyo siyang magsalita. Isang tingin ng pagtataka at pagkainis ang gumuhit sa mukha ni Katrina, ngunit hindi na ito nakapalag. Dahan-dahang pumasok si Daisy sa silid. Naglakad siya papunta sa harap, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog sa makintab na sahig, tunog ng determinasyon. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula ni Daisy, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Nandito ako para linisin ang aking pangalan. At para isiwalat ang totoong traidor sa kumpanyang ito. Tumingin siya kay Katrina na ngayon ay nakangisi na lang. Talaga, Daisy? At anong ebidensya ang dala mo? Ang mga luha mo. Huli na ang lahat. Alam na ng lahat ang ginawa mo. Mula sa kanyang kinaupuan, nakita ni Enzo ang tapang sa mga mata ni Daisy. Isang tapang na hinangaan niya at kasabay na ikinahiya. Ang una kong ebidensya, sabi ni Daisy, hindi pinansin ang pambabara ni Katrina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ito. Ay isang pag-uusap. Isang boses ang umalingaw mula sa speaker ng telepono. Boses ng isang lalaki. Binayaran niya ako, Daisy. Malaki ang ibinayad niya. Sabi niya, kailangan niya lang ng tulong para ma-frame ka di. Boses iyon ni Marco Sandoval. Narinig ni Enzo ang kolektibong pagkagulat mula sa mga board member. Ang ngisi sa mukha ni Katrina ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkataranta. Peke yan. Gawa-gawa lang yan, sigaw ni Katrina. Kaya mong bayaran ang kahit sino para magsinungaling para sa'yo. Tulad ng ginawa mo sa kanya, mahinahong balik-tanong ni Daisy. Inilapag niya ang mga dokumento mula sa kanyang folder. Ang pangalawang ebidensya. Ang mga email na ginamit para siraan ako ay hindi galing sa network ng kumpanya. Galing sila sa isang public Wi-Fi spot. At ang pera na idineposito sa account ng nanay ko? Isang masalimuot na money trail na ang dulo ay isang offshore account. Isang account na konektado sa isang shell company na pag-aari mo, Katrina. Napatayo si Katrina, nanginginig sa galit. Sinungaling! Inggit ka lang sa akin. Inggit ka dahil ako ang pinagkakatiwalaan ni Papa. At ikaw, isa ka lang hamak na sekretarya. Dito na tumayo si Enzo. Hindi na niya kaya pang manahimik. Ang bawat salita ni Daisy ay isang patunay sa kanyang katangahan. Ang bawat pagtanggi ni Katrina ay isang kumpirmasyon sa babala ng kanyang ama. Tama na, Katrina, sabi ni Enzo, ang boses niya ay mababa, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Tama na ang pagsisinungaling. Tumingin si Katrina kay Enzo na tila hindi makapaniwala. Pati ba naman ikaw, Enzo? Sa kanya ka pa rin naniniwala? Pagkatapos ng lahat,
Mariing sagot ni Enzo. Tumingin siya kay Attorney Morales na tumango bilang senyales. Dahil hindi lang si Daisy ang nag-imbestiga. Habang abala ka sa pag-frame sa kanya, kami naman ay abala sa pag-alam ng katotohanan. Humarap si Attorney Morales sa board. Ang mga dokumento na ipinapapirma ni A. Velasco kay Ginoong Soriano, sabi ng abogado, ay hindi lang simpleng kontrata. Ito ay isang kasulatan na maglilipat ng halos lahat ng voting power ng CISA. Isang hakbang na magbibigay kay M. Velasco ng halos absolutong kontrol sa kumpanya na hindi na mababawi. Ang huling pako sa kabaong. Ang lahat ng pagpapanggap ni Katrina ay gumuho. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang pagkukunwaring awa at kabaitan ay nawala, napalitan ng purong galit at sama ng loob. So, ano ngayon, tumatawang sabi ni Katrina, isang tawang walang saya. Nahuli niya na ako. Ginawa ko ang lahat ng yon. At dapat lang sa kanya yan. Itinuro niya si Daisy. Isang ahas na unti-unting pumasok sa buhay ni Papa. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang nanlilisik na mga mata kay Enzo. At ikaw? Ikaw ang pinakamasama sa lahat. Sa isang iglap, dumating ka at kinuha mo ang lahat ng dapat ay sa akin. Katrina, hindi mo naiintindihan, sinubukang sabihin ni Enzo. Hindi naiintindihan, putol nito, ang boses ay umabot na sa isang pasigaw na puno ng sakit. Ako ang nandito sa tabi niya noong nagkakasakit siya. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang nagpalago sa kumpanyang ito. Nasaan ka noon? Nagbubuhat ka ng sako sa palengke. Ako dapat ang tagapagmana. Ako na laging nandyan, hindi ang kagaya mo na basta na lang sumulpot. Sa mga sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ni Enzo para kay Katrina. Kundi awa. Isang malalim at nakakalunod na awa para sa isang kapatid na hindi niya nakilala, na binuo ng sama ng loob at mga kasinungalingan. Huminga siya ng malalim bago bitiwan ang huling katotohanan. Alam mo kung bakit hindi ikaw ang pinili niyang tagapagmana, Kat, mahinang tanong ni Enzo. Dahil alam niyang hindi lang pera ang habol mo. Ang habol mo ay ang isang bagay na hindi niya kayang ibigay sa iyo ng hayagan. Tumingin siya sa mga mata nito. Hindi kanya inaanak, Katrina. Kapatid kita. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga board member ay natigilan. Si Daisy ay napatingin kay Enzo, puno ng pagkagulat. Si Katrina ay natulala. Ang kanyang galit ay biglang nawala, napalitan ng itsura ng isang batang nalilito. Hindi totoo yan. Nakasulat sa huling liham niya, sabi ni Enzo, ang puso niya ay mabigat para sa kanilang dalawa. Itinago kanya dahil sa kahihiyan. Isang pagkakamali na pinagsisihan niya habang buhay. At iyon ang dahilan kung bakit nasasaktan ka. Dahil sa isang kasinungalingan na pareho nating naging biktima. Iyon na ang huling salita. Gumuho si Katrina. Napaupo ito sa sahig, tumatawa habang umiiyak, isang larawan ng isang taong tuluyang nasira. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang buong pakikipaglaban, ay nakabase pala sa isang pundasyong gawa sa buhangin. Tumawag si Enzo sa intercom. Security, please come to the conference room. Walang pumalag nang dumating ang mga gwardiya. Tinulungan nilang tumayo si Katrina, na wala na sa sarili at inalalayan ito palabas. Bago ito tuluyang mawala sa pinto, lumingon ito kay Enzo, ang mga mata ay blanko. At sa isang saglit, nakita ni Enzo ang batang babae na laging naghahangad ng pagmamahal ng isang ama. Unti-unting umalis ang mga tao sa silid, iniwan ang isang nakakahiyang katahimikan. Sa huli, dalawa na lang sila ang natira. Siya at si Daisy. Nakatayo sila sa magkabilang dulo ng mahabang mesa, na ngayon ay parang isang malawak na bangin sa pagitan nila. Walang makapagsalita. Dahan-dahang humakbang si Enzo. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Tumigil siya sa harap ni Daisy na hindi tumitingin sa kanya. Nakita niya ang bakas na mga luha sa mga mata nito, mga luha na siya ang dahilan. Ang lahat ng gusto niyang sabihin, ang pasasalamat, ang pagsisisi, ang paghanga, ay hindi mahanap ang tamang mga salita. Kaya't ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay ang pinakatotoo at pinakamasakit na katotohanan sa lahat. Daisy G. Sabi niya, ang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo sa De Villa Holdings ay unti-unting humupa,
napalitan ng mga balita tungkol sa mga bagong direksyon ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Enzo Soriano. Sa tulong ni Attorney Morales at ng ilang tapat na board members, dahan-dahang ibinangon ni Enzo ang kumpanya, hindi sa paraan ng kanyang ama, kundi sa sarili niyang paraan, isang paraan na may puso at integridad. Nag-umpisa siya ng isang foundation para sa mga pamilya sa Divisoria, nagbibigay ng scholarship at tulong medikal. Ang yaman na minana niya ay ginamit niya para bumalik sa mundong kanyang pinanggalingan. Tungkol kay Katrina, hindi siya ipinakulong ni Enzo. Sa halip, ipinasok niya ito sa isang wellness facility sa ibang bansa para matulungan itong harapin ang mga sugat ng kanyang nakaraan. Minsan, sinusulatan niya ito, hindi bilang isang sihi, kundi bilang isang kapatid, umaasang balang araw, mahahanap din nito ang kapayapaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, may isang bagay na nanatiling hindi buo. May isang kulang. Si Daisy. Pagkatapos ng araw na iyon sa conference room, nag-resign si Daisy. Tinanggap niya ang paumanhin ni Enzo, ngunit sinabi niyang kailangan niya ng panahon. Panahon para sa sarili niya. Bumalik ito sa dati niyang apartment at namuhay ng simple. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa kanya. Isang hapon, nagmaneho si Enzo papunta sa dating lugar ni Daisy. Hindi na siya ang CEO ng De Villa Holdings sa mga sandaling iyon. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at maong. Siya lang si Enzo, ang lalaking kargador na may dalang isang napakabigat na pagsisisi. Nakita niya si Daisy na naglalakad, may dalang isang bayong ng mga gulay mula sa malapit na palengke. Ang babaeng minsan ay nakasuot ng blazer at stiletto ay masaya na ngayon sa kanyang simpleng bestida at tsinelas. Nang makita siya ni Daisy, natigilan ito. Ngunit wala nang galit sa mga mata nito, tanging pagkagulat na lang. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Daisy. Gusto lang kitang makita, sagot ni Enzo. Gusto kong malaman kung okay ka lang. Naglakad sila papunta sa isang maliit na parke sa malapit. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang mga batang naglalaro. Bumalik na ako sa dati kong trabaho, sabi ni Daisy, binasag ang katahimikan. Hindi bilang sekretarya. Sa isang maliit na dinhi. Tumutulong kami sa mga batang lansangan. Simple lang pero masaya. Masaya ako para sayo, sabi ni Enzo at totoo iyon. Nakita niya ang liwanag sa mga mata ni Daisy, isang liwanag na nawala noong nasa De Villa Holdings pa ito. Nagkaroon ng isa na namang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mabigat. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga bagay na hindi masabi. Naiintindihan ko na ngayon, sabi ni Enzo, nakatingin sa malayo. Ang ibig sabihin ng huling habilin ng ama ko. Hindi niya ako pinipilit na mag-asawa para sa pera. Pinipilit niya akong harapin ang sarili ko. Ang mga takot ko, ang mga insecurities ko. Dahil alam niyang hindi ko kayang magmahal ng iba kung hindi ko muna kayang mahalin at patawarin ang sarili ko. Tumingin siya kay Daisy. Hindi ako ang lalaking nakilala mo noon, Daisy. Marami akong pagkukulang. Marami akong sugat. Sa wakas, tumingin din si Daisy sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sino ba sa atin ang walang sugat, Enzo? Ako rin. May takot din ako. Takot na pagkatiwalaan ulit ang isang tao. Iyon na. Ang pag-amin. Ang pagtanggap sa kanilang mga di kasakdalan. Siguro nga, sabi ni Daisy, ang totoong pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Siguro, tungkol ito sa paghahanap ng isang taong handang samahan kang paghilumin ang mga sugat mo. Sa mga salitang iyon, nahanap ni Enzo ang lakas ng loob na matagal na niyang hinahanap. Kinuha niya ang kamay ni Daisy. Hindi na ito nanginginig tulad ng dati. Daisy, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi na ako hihingi ng tawad. Dahil alam kong hindi sapat ang salitang sorry sa lahat ng sakit na naidulot ko. Sa halip, hihingi ako ng isang bagay na mas mahirap. Huminga siya ng malalim. Hihingi ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Isang pagkakataon para patunayan na natutunan ko na ang leksyon ko. Hindi siya lumuhod. Wala siyang dalang mamahaling singsing. Ang tanging dala niya ay ang kanyang puso, isang pusong minsan inasira, ngunit ngayon ay buo na dahil sa pagpapatawad sa sarili. Mula sa kanyang bulsa,
kinuha niya ang isang maliit na bagay. Isang susi. Ang susi ng dati niyang barong-barong sa Divisoria. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay, sabi niya, inilagay ang susi sa palad ni Daisy. Hindi ko maipapangako ang isang mansyon o kayamanan. Pero maipapangako ko na mamahalin ko lahat ng sugat mo, kung mamahalin mo rin ang sa akin. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Daisy. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng saya ng pag-asa. Ito na ba ang proposal mo, Ging Isoriano? Natatawa niyang tanong sa gitna ng pag-iyak. Ngumiti si Enzo, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ito ang simula natin. Kung papayag ka. Dahan-dahang isinara ni Daisy ang kanyang palad, hawak ang susi. Tumingin siya kay Enzo, at sa kanyang mga mata, nakita ni Enzo ang sagot na matagal na niyang hinihintay. Isang sagot na mas matamis pa sa anumang yaman sa mundo. Enzo, sabi niya. Magkahawak kamay silang nakaupo sa bench, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanilang mga anino ay nagiging isa. Hindi ito isang fairy tale na katapusan. Ito ay isang simula. Isang bagong simula na binuo, hindi sa pundasyon ng yaman o posisyon, kundi sa pundasyon ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang pag-ibig na natutong mahalin ang mga di kasakdalan ng isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Enzo at Daisy, isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon, kasinungalingan, at mga sugat ng nakaraan, ngunit sa huli ay pinagtibay ng pagpapatawad at pag-asa. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, pag-iyak, at sa bawat pintig ng puso ni na Enzo at Daisy. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa pag-unawa na ang bawat isa sa atin, anuman ang estado sa buhay, ay may dalang sariling mga pasanin at mga lihim na pangarap. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting mensahe na siyang puso ng kwentong ito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa isang taong walang kapintasan. Ito ay natutuklasan sa tapang na mahalin ang mga di kasakdalan ng isang tao, sa lakas na magpatawad sa mga pagkakamali, at sa pag-asang kayang paghilumin ng panahon at pag-unawa ang kahit na pinakamalalim na sugat. Sana, sa pamamagitan ni na Enzo at Daisy, ay maalala natin na lahat tayo ay karapat-dapat sa isang bagong simula. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento.